Pamilyar ba kayo sa hayop na bayawak o tinatawag sa Ingles na monitor lizard? Isang klase ng reptilya na kadalasang namumuhay sa mga kabundukan at kasukalan. Subalit batid mo ba na ang hayop din palang ito ay mayroong tinataglay na bertud at mainam ding ginagamit na gamot ang ilang bahagi ng katawan nito? Kaya naman kung mahilig kayo sa mga kakaibang kaalaman at mga natatanging bertud buhat sa kalikasan, ang videong ito ay para sa inyo. Ang bayawak o monitor lizard ay isang klase ng lizard na kabilang nga sa genus ng Varanus. Sila ay kadalasang matatagpuan sa Africa, Asia at sa Oceania at mayroong mahigit sa 80 klase o species nito. Kung pagmamasdan ngang mabuti, ang mga bayawak ay isang malaking bersyon ng mga butiki o lizard na mayroong matatalas na buntot, kuko at maaaring humaba ng hanggang 10 talampakan. Kadalasang pagkain ng mga bayawak ang itlog, iba pang maliliit na hayop sa gubat, isda, ibon at mga insekto. Subalit mayroon din palang 3 klase nito, ang bitatawa, mabitang at olivaceous na matatagpuan nga dito sa Pilipinas, ang kumakain pala ng prutas at mga gulay. Subalit narinig mo na ba na kinakain din ang karne nito at mayroong lasa na may kukumpara nga sa lasa ng karne ng manok sa mga bansang India, Nepal, Australia, Africa at maging dito sa atin sa Pilipinas. Ito ay sapagkat ang taba o langis pala ng bayawak ay mainam palang ginagamit bilang tradisyonal na medisina. Ang dila at ang atay ng bayawak ay isa palang mainam na pampagana sa mag-asawa o aphrodisiac. Samantalang sa Pakistan at sa India, ginagamit pala nila ito bilang mabisang panluna sa mayroong rheuma, hemorrhoids at sakit sa balat. Samantalang isa naman itong delikasing putahe sa Vietnam at saka sa Thailand. Ang mga balat din ito ay minsay ginagamit bilang alternatibo sa paggawa ng leather na ginagamit naman sa paggawa ng wallet, sinturon at mga bag. At higit nga sa lahat, ang mga bayawak pala ay nagtataglay rin ng kakaibang bato sa kanilang katawan na kung tawagin nga ay bertud ng bayawak. Kung sakali nga na makakuha ka nito, ito pala ay mabisang pampaswerte sa buhay, sa negosyo, pangproteksyon at pangakit ng swerte sa kaperahan. Isa itong klase ng bato na namuo gamit ang iba't ibang mga mineral na nakain ng bayawak at kadalasan nga ay ang mga matatandang klase lamang ng bayawak ang maaaring magtaglay nito. Ikaw, nakatikim ka na kaya ng karne ng bayawak? O maaaring hindi ka pa nga nakakita ng hayop na ito? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Anting-anting o bertud buhat sa kupon. Narinig mo na ba? Isang natatanging bertud na di tulad ng ilang mutya ay pawang kung saan-saan mo nga lamang maaaring makuha. Ang mutya buhat sa kukun. Hello, what's up? Your best here. Ikaw rin ba ay mahilig mangolekta ng mga espesyal na bato at mga talisman buhat sa kalikasan? Kung gayon, ang videong ito ay para sa iyo at tiyak na ngayon mo pa lamang maririnig ang kaalamang ito. Ano nga ba ang kukun? Ang kukun o kilala rin sa mga katawagang chrysalis ay isang natatanging bagay na kadalasang yari sa silk at bumabalot sa mga uod, sa mga pupa at mga insekto sa panahon ng kanilang larva stage. Stage o yugto sa kanilang buhay na kung saan mula sa uod ay magiging na silang ganap na paru-paro o mga insekto. Tandang-tanda ko pa ay madalas na nga itong nakikita sa mga nakabalot na dahon ng mga punong kahoy o minsan naman ay makukuha sa mga nabungkal na lupa. Espesyal ang kukun
dahil ito ang yugto sa buhay ng mga insekto na kailangan nilang isuko ang lahat at sumilid sa kanilang mga kukun. Ito ay magsisilbi nilang proteksyon habang sila nga ay nagtatransform. Subalit kung iyong tatanungin, hindi naman lahat ng klase ng paru-paro ay dumadaan nga sa pagkakaroon ng kukun. Ang iba ay pawang mga pupa lamang at doon ay pumipisa upang maging ganap na paru-paro. Subalit alin nga ba rito ang mutya o bertud sa kukun? Ang uod ba mismo? Ang pupa o ang larva nito? Ang mutya sa kukun ay ang mga pagkakataon na ang isang larva o uod ay nasa yugto ng pagpapalit nito ng anyo at habang ito ay nasa loob ng kukun, na kung magkataon ay hindi nila ito nalalampasan. Ang yugtong ito ay tuluyan na nga silang magiging animoy solidong bato o mga mineral na kahugis pa nga minsan ng uod o ng pupa. Kunin mo ito dahil ito ay maaaring magamit mo. Ang mutya sa kukun ay isang mahusay na pantaboy ng mga negatibong enerhiya at makakaiwas rin na maging lapitin ng mga masamang elemento. Mahusay rin ito sa paghahanap ng trabaho o hanap buhay at lalo't higit ay magaling na pampaswerte sa mga negosyo. Ibalot lamang ito sa bulak o sa pulang tela at ilagay sa wallet o lagayan ng pera. Isang pampaswerte na buhat sa kalikasan, buhat sa kukun ng mga insekto at paru-paro. At bukod pa rito ay lagi po nating tatandaan ang aral sa kukun, na matuto tayong isuko ang sarili sa Diyos at manalig sa kanyang mga plano para sa ating buhay. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat lamang ang laki may alam, dito yan sa Best Tara TV. be, sabay-sabay tayo na matuto, pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salina ng panibagong dunong, mga bagay na sa buhay ay makakatulong. Mga sikretong kalikasan, para kung sakali alam mo ang kaligtasan. Mga usaping realidad o kinabukasan.